Yes, sir. Yes po, Wala, sir. wala naman other background. No po, sir. Sige po. So, 55 students, 41 po ang nasa nasa screen. Okay, so before we start, no, so good morning everyone. So welcome to our principles of compilers or principle of compiler design. So this is our for week 3 discussion. So as early po na discuss na natin last week yung week 2 and then now it is sa week 3 po. So as mentioned po last time, no, this coming August 21 and 25 will be holiday. So medyo ma-advance tayo sa mga ibang topics na discussions and then so by next week po baka magkaroon ay by this Thursday po magkakaroon tayo ng quiz, so kindly review all posted topic na nasa GCR po na natin. So I hope po it's easiest lang po yun, quiz po. That's our quiz number 1 for midterm. Okay, and already posted our attendance po on GCR. Kindly put it in present. So later on po, bago matapos ang class po is tatawagin ko po sa isa. Then class picture natin for today and then questions in po, QA kung may mga questions and po na kailangan or clarification, so I can respond on that. Okay? Hope it's clear. So presenting my screen, kindly advise if it is visible. Okay pa. Wait lang water lang ako. Okay, so on the week 3 discussion is the compilers optimizing compiler. So an optimizing compiler is a type of compiler that aims improve the performance efficiency of executable code it generates. Also, this improvement can involve various aspects such as the speed, size, and resource usage. Here's a deeper dive into the concept. So on the optimizing compiler class, so this is the one who manage on the computer's speed, size, and resource usage po. So, yung mga memories natin po, sila rin po nagmamanage po. That's on the task po ng ginagawa ng optimizing compiler. Okay? Here are some of the key concepts po on the optimizing compilers. So, the first one is the optimization levels. So, there's O0. So, no optimization, fast compilation po. So, walang laman masyado ang computer natin o machine if ever pag ganun po ang O0 po. So, wala masyadong complicated sa mga installations. Then for O1, so basic optimization, balancing between compilation time and runtime performance. Ito po nagmamanage, ang level na ito is nasa basic lang po ng optimization. Ino-optimize lang po between the compilation time and also the runtime performance. The O2 will be the standard optimization, focusing more on runtime performance without significantly increasing compilation time. So, pinapalit lang yung time nito para po mabilis yung compilation, but this is only for standard time or standard optimization. The third one is the O3 will be the aggressive optimization, including more advanced techniques that may increase compilation time. So ito po yung mga nagba-bottleneck na po ito kapag marami ng machine codes or machine languages po ang ginagamit. It means po aggressive na po ang optimization nito on the machine level. Also, it will be aggressive po ito. So parang mas madali po yung ng flow ng system if ever. Pero may double checking po ito kasi marami na pong execute po na codes na binabasa po ng optimization. Okay, that's on the O3. And also the OS, optimization of for size, reducing executable footprints. Ito naman po yung mga wala nang, pag na-execute na po agad, wala na pong memory maiiwan, malilinis po agad-agad. So that's on the OS. The OFAST po enables aggressive optimization that may break strict compliance with language standards po. So it means ito lang po is one language po na ginamit. For example, if it is C++, C++ lang po ang machine language pang gagamitin.
So that's on the key concept of optimization or optimizing compilers po. Optimization level po ito ha. Then on the key concept of optimizing compilers, so common optimization techniques, on the loop optimizations, techniques such as a loop, unrolling loop fusion and loop invariant code motion and reduce overhead and improve cache performance. So on the loop optimization, ito po is binabawasan po yung, hindi kasing literal na bawas For example, meron kang loop na code po na pwede siyang gamitan ng loop. For example, the for loop. 'Di ba? If ever kung 1,000 yung rows ng codes mo, pwede kang gumamit ng looping na code po. For example, for while loop. 'Di ba? Yun maglalagay ka na lang ng ah, formulation na less than equal to 999. So iikot po 'yun ng 1,000 sa isang code lang po. So hindi na siya magbabasa per row ang machine language po. So mas maisip po siya pag gumagamit tayo ng mga loop optimization. Mababawasan yung memory na gagamitin, and also the speed up po is mabilis kasi naka-looping. Okay? That's the purpose of looping po mas mapadali po ang coding at mabilis pong mabasa ang mga machine code po. Okay? For inlining, so replacing function call with the function's body to eliminate call overhead. So inlining po, so parang pagkasunod-sunod, paano pag sinabi ng sino pinakamalaking memory, siya yung nasa unahan or ascending descending format, it depends on the capacity ng memory ng computer or machine language po natin. Okay? Constant folding and propagation. So evaluating constant expression at compile and propagating constant values reduce runtime calculations. So ito naman po sa constant folding and propagation, pinapalit po nito ang runtime po ng calculation. So kung may mga lahat po ng may mga natin is may formulation po or using the MDAS po natin yung multiple division, addition and subtraction ng mga calculations, ito po rini-reduce po nito ng using optimization po ng constant folding and propagation po. Okay? For dead code elimination, removing code doesn't affect the program's output. For example, this class may mga code tayo. Sino po nakaka-experience ganito class na pag nagko-code kayo ng mga program nyo po, tapos nailagay nyo po sa unang code ito. Tapos, on the meantime, once na na-run po ang buong system na, hindi na siya kailangan. So, ang ginagawa natin is remove or ginagawang comment yung particular na nag-debug na error. If ever gagawa pa ba kayong gano'n na pag hindi na siya kinakailangan, dinidelete nyo totally siya or pinapark nyo siya as comment, nilalagay nyo ng quit or double slash para may reference pa rin kayo sa dating code. If ever mag-fail yung rinan ng isang code ng pangalawang revision, sa unang revision, is makikita nyo na ito pala is important pa doon sa isang code connection. May nagaganon po ba kayo na ginagawa para sa Yes mga po, sir. as comment, hindi nyo na agad siya dinidelete kasi if ever may reference kayong kailangan doon sa unang is may malalagyan may mahanap pa rin kayo. So that's a part of programming, mga programmer po na ginagawa or mga scientists na nagagawa ng mga memory or anything on the computer. Okay? Then for register allocation, so efficiently using CPU register to minimize low memory access po. So doon sa allocation ng mga memory natin sa computer, 'di ba, may mga sine-separate tayo. Ang tawag doon sa parang RAM distribution po, 'di ba? May for example, this is only for the machine na needed for installation ng mga application. Then may isa naman part doon, minalagay tayo para doon sa mga storage ng images. Then also the library. So allocation natin yung mga sa CPUs na memories natin. So that's all na part of optimization also, allocation. Okay? Then instruction scheduling, reordering instructions to avoid pipeline stalls and better utilize CPU resources. So ito naman po class, meron tayong mga ni-schedule, 'di ba? Usually, kapag nag-internet update tayo ng mga sa CPU natin o desktop or laptop natin, may ni-schedule tayo na Wi-Fi schedule kung kailan mo siya i-update, 'di ba? Pwede siyang once a month, weekly kasi ang
ang mga ano natin laptop is weekly meron siyang update. For example, for cache update for security purposes, also for data privacy, may mga ganung scheduling. Ito naman po, purpose ito, yun naman sa optimization, in-schedule at minimize ang impact sa CPU. If ever di siya magsabay-sabay at hindi siya mag-lags. 'Di ba kung experience niyo yan sa phone niyo po, kapag sa scheduling, 'di ba may nakikita kayo na system update na you need to click din download it, may mga ganun, 'di ba? So that's a part of scheduling po. Parang nanonotice kayo agad kung i-schedule niyo ba siya, i-download niyo ba siya, install, tapos pwede niyong gawin. Parang katulad din sa Apple, kapag nag-update kayo ng iOS niyo, sasabihin doon, update yung iOS, pwede siyang overnight. Before you sleep, you can update that, no? Mga ganun po. May ginagawa natin sa for instruction scheduling. Okay? Next is inter-procedural procedural optimization po. Focus across or optimizing across function boundaries, improve performance. Usually po ito, mga IPO is mga ano natin to na mga cache po na kailangan siyang i-delete sa recycle bin, and also the updates po ng ano natin dun sa mga memories po na ginagamit pa, tapos may tatanong sa'yo dyan, you want to update this this application, and then you need to reinstall and then update that program po. Usually may mga ganong update, so kailangan natin ma-optimize ang mga application na naka-install sa mga computers natin or machine code natin, no? For profile guide optimization using runtime profiling, the data guide to optimization decisions. Dito naman po class, ang ano dito sa search ko po nito, kasi di ko pa siya masyadong ginagamit, no? Yung profile guided optimization po, parang ano siya, validation ng using profile. 'Di ba may mga kine-create tayong profile sa account natin. Kapag binalidate yan, and then also the profiling data, kung part ba siya ng account mo na ginagamit, or may mga for approval ng installation sa unit mo, so may mga approval. Ganyan po yung profile guided optimization kung minimize po yung interaction with the user. Okay? So that's all the common optimization techniques. So for example of optimizing compilers for the GCC or the GNU compiler collection is a widely used for compiler that supports various programming languages and offers multiple optimization levels. This is for documentation of GCC optimization options. So you can do the documentation here on the link. And next is the Clang or LLVM. So LLVM stands for Low Level Virtual Machine. It's a compiler framework that supports various front end and back ends. Sino po naka-remember sa front end and back end natin? Sa nakaraang week po natin. Ano po yung mga front end faces po? Natahimik ka. Ano class? Yung front end po, sino po recite ng front end and back ends po? Wala po? Ala. I-recall nyo ha. Sige, proceed ako po. With Clang being front end, and C++ and and Objective-C is the front end po, ne? Then for the Microsoft Visual C++ compiler, part of the Microsoft Visual Studio Suite, ang compiler includes various optimization levels and techniques. So here are some of the documentation you can see on the MSVC of optimization. On the Intel C++ compiler or ICC, known as the higher performance optimization, especially for Intel processors. Documentation Intel po. So yung mga current ngayon na Intel is yung Intel Core 1.5 or i5. That's the latest they have. They also have their own C++ compiler. So this is a DOS command po yun ha. Usually. And then Microsoft Visual C++, this is used for Microsoft Visual Studio. Kung may mga install kayo, pwede po yun doon. Same naman po yan ng i-approach ng machine as a compiler po. Okay? So conclusion on optimizing compiler are
essential tools for software development, enabling creation of efficient and high-performance application. By employing various optimization techniques, this compiler ensure the generated machine code is not only correct, but also optimize the speed, size, and resource usage po. So, using optimizing class, no, it also help the correct code that we can apply on the machine, a machine code or a machine that we will use on the future po na pag gumagawa tayo ng project, and also it also save on optimizing the speed, size, and resource usage po natin. So that's on the part of the conclusion on optimizing compiler. So that's on the first topic. Next. So next is the basic of compiler design. So this is, sino na makakalala ng front end at back end? May naka-recall na po, class sa inyo. Yes, Charles. Yung front end po is ano, client side, tapos po yung backend po is sa server side. Yeah. Yung backend po is nag-handle ng mga data. Tapos yung front end po yung mga nakikita natin sa screen like accessibility, ganun settings, mga ganun po. Anong part siya ng compiler if ever sa stages ng compilation po? Ano po yung mga front-end basis po natin? Naalala mo yung scanner, sino yung nagpa-parsing, sino naglilinis muna ng mga code bago mag-optimization. Naalala mo po yon dun sa video presentation? Hindi po, sir. Ah, Hindi ko pa po siya nakikita. wala ka ba last time? Yes po. Sige. Kindly review that, no? Sa front end and back end po, part ng ano yun ha, exam for ano po, this midterm. So I hope you can ano po yun, deep dive po dun sa video, and also on the PowerPoint presentation na na-post ko na po on the week 2 and week 1. Okay? Thank you, Charles, for that. So, compiler design is a fundamental area of computer science that involves creating software that translate high-level programming code into machine code that can be executed by computers processors. And then also the process compiling involves of several stages. So each with the specific task to ensure the translation is accurate and efficient. Here are some basic compiler design. So the stages of compilation is the lexical. So this is the front end. Front end is included the lexical and syntax analysis po. On the first one is lexical, is objective is to convert the source code is streams of tokens. So, nagkaroon tayo ng sample ng tokenization last time, no? Meron po doon ng lexical analyzer is the scanner po. It read the inputs, code character by character, and groups them into token o tinatawag na tokenization. So, part-time tokens po is kina-character by character siya as keywords, identifiers, literals, and operators. So, that's on a part of the lexical analysis po or the scanning. The tools that they're using is for Lex and Flex. For the second one, front end paces po is the syntax analysis. This is the parsing. So, kung maalala niyo po mga parsing natin na parse tree, sa Thursday po, pag-usapan natin yung parse tree para po ma-deep dive natin, no? So, objective of syntax analysis, it is analyze the token stream into determine the grammatical structure. The syntax analyzer or the parser use context-free or the CFG or context-free grammar to construct a parse tree or syntax tree. So, ina-analyze po doon kung paano po yung flow ng formula. For example, yung X is equal A plus B. So, pag pinarse tree po yun, makikita natin sa parsing sa sunod natin. May nakaalala po ba sa inyo na ito no, pag nagpa-parsing po or parse tree? Sa mga topic discussion nyo po sa past, first year to fourth, third year? Wala po? Wala po? Okay. Sige, discuss natin by Thursday po. Okay. Then also, on the process of the syntax analyzer or parser, use context-free grammar, construct a parse tree or the syntax tree. Output will be the parse tree. Then on the tools is YACC or the Bison and also the ANTLR.
Also on part of the front phases po is the semantic analysis. This is on the ensure the parse tree adheres the language semantic rules, and also the process is the semantic analyzer checks for types of error, scope resolution, and other semantic constraint. So dito po, nagde-detect dito ng mga error po ng code if ever need to update or to remove, siya po ang may responsible po. So sa syntax tree nito, parang siya po ang tagasala. Okay? On the fourth one, front end faces po. So, part ng front faces and po natin itong intermediate code generation. Siya po ang, so objective niya is to translate the parse tree into intermediate representation or the IR. So, siya nagre-represent kung ano po yung equivalent po. That is the easier optimize and translate into machine code po. Siya nag-equivalent sa machine code na gagamitin niyo po. On the process of intermediate code generator produce language independent IR. So, may sariling version siya ng program language na gagamitin doon sa machine language po. So, to output here is the intermediate code, the tree address code, abstract syntax tree. That's a part of intermediate code generation. Then on the fifth one, the back end, ito na pong pinaka back end kasi in-optimize niya na po or execute katulad ng sinabi ni Charles. This is the back end is nagge-generate na kung ano pong mga kailangan on machine code. So objective is improve the intermediate code, enhance performance and efficiency. Also optimizing po na as discussed kanina sa optimization, no, ino-optimize po or sinisave po yung mga space, kung paano yung mga paghatian ng mga ano po ng memory within the allocation po. Yun, allocation po ng ano natin, no? Process. It is a various optimization techniques on applied such as constant folding, dead code elimination, and loop optimization, and inlining. So, kinokorek na po approach ng per machine language po. Kung ano pang una, pangalawa, panghuli, at pangatlo, at kung anong maling code po din na kailangan i-correct po. So, on the output here is the optimized intermediate code. So that's on the part of their output. The sixth one, the code generation, it's a back end po ito class ha. So siya na po yung generated code po. So translate the optimize intermediate code into target machine code. So yan na po nag-generate na ito ng tamang code na gagamitin para doon sa machine code na gagamitin po. The process is the code generator maps the IR instructions to the target architecture instructions in machine code or assembly code po. Okay, that's the output. And the code optimization, further the optimized generated machine code into for performance and efficiency. The process here is apply target specific optimization like instruction on scheduling, register allocation, and peephole optimization. Later on, discuss natin yung peephole, kung ano bang bakit ba may peephole if ever on the optimization po. The output here is to optimize the machine code. That's on the part of code optimization. Some of the key components of compiler here. So, dito pa sa ano natin kanina, no? The first one, second one, third one, and fourth one will be the front end phases. The optimizer until the error handler po will be the back end. Okay? Hope it's clear po, class, ha? For lexical analyzer or lexer, it converts source code into tokens. Syntax analyzer or the parser construct a parse tree from tokens. And also the semantic analyzer ensures the semantic correctness and generates an annotated parse tree. And also on the intermediate code generator, it is produced an intermediate representation. And also the optimizer applies optimization techniques to improve the intermediate code po. So, ino-optimize na po ang mga code. The code generator, ito na pong final po ng code na converts optimized intermediate code into machine code po. So, siya nag-generate nun, class, ha? And for the error handler, manages and reports error encountered during compilation. Ito naman yung nag-handle ng mga error if there's an error po or debugging na tinatawag. Okay? So that's on the part of key components of compiler. So compiler design principles here. So modularity, design the compiler as series of independent phases, each handling specific
aspect of compilation process. So modularity, na-adjust na po yung ano niya based on the requirements po. And then for the correctness, ensure that the translated code is semantically evaluated to the source code. So correct na po agad yung mga code kasi po kapag nagkaroon ng debug, ang buong machine po is or a machine code will not be implemented or executed po. The efficiency, strive to generate optimized code and run efficiently on the target machine. So bago po magkaroon ng project management, i-discuss po yan ng mga programmer or sinong part ng project management. Chine-check po ang magiging output or ano po bang gustong i-target na output. So dapat po ganun ang efficiency para po hindi po magkaroon ng maraming cost on the project management. Maintainability, write clean and documented code to make the compiler easier to understand and modify. So 'di ba may mga version po tayo ng mga katulad ng Facebook o kaya application natin sa Facebook, 'di ba? Kung maalala niyo po, unang pictures ng Facebook is wala po talaga siyang mga pictures na album. Wala pong ganun ang Facebook dati. Ang Facebook focus lang po is mga games and also amusement po doon katulad ng Fish Tank, Farmville, yan po yung focus dati ng Facebook. Then, inadapt nila yung environment po ng ng Friendster. Sino po nakaabot ng Friendster sa inyong class? Ano po ba? Naabutan ng Friendster? Okay. Sige na, ako na matanda. So sa Friendster po, usually ang Friendster dati po, kung masa-search nyo po, may sarili siyang team. Kapag sinet up mo po ang profile mo, pwede siya mag-adapt. Tapos naka 3D effect. Tapos may sound effect po. Background effect po ang ano mo. Uso nyo yung mga emo na design. Then, nagkaroon ng mga album for pictures. Pero wala silang laro dati. That's the mode of communication. Same siya ng Yahoo Messenger. Then, yung nag-down sila, si Facebook, inadapt nila yung ganong version po. So, parang, manual, on the documentation, may mga version 1, version 2, version 3 tayo ng mga application. Lahat po yun is dine-document. Bakit po ba siya dine-document? Sa tingin nyo, class? Ano pong purpose ng mga documentation? Ano, sa pagkakaintindi niyo po? Anong purpose ng documentation? Sa mga project management po. Any hand to raise? Hello class, parang nawala kayo Gising pa ba kayo? Okay, Joseph. Ano pong purpose ng documentation? Si Joseph nag-raise hand. Ano sir, para po malaman nila yung mga dapat pa nilang i-innovate or mas i-improve pa in the near future. Parang ganun po. That's a part of include on the documentation. How about others pa? Ano bang purpose pa ng documentation? Yung well-documented code. Ano pong purpose pa? Yes, Earl. Para malaman po yung error, sir. Correct. From the other versions po. Correct. If ever done, ano pa? Ano pa po ba? Yes, Cendric. Yeah. Tsaka po yung mga important na kailangan mong tandaan palagi po sa pagko-code. Okay. Sabi ni ito. Guys, nag-chat na lang siya, hindi na siya nagsalita. Comparison of future references. Okay, yeah, it's on a version editing po, no. Yung kanina po yung sabi ni Earl, tama po yun, yung sa if ever there's an error po na hindi po agad-agad alam nung nagpo-program po. So there is a documentation kung part, for example, on the entering of name natin sa mga pangalan natin. Pag nag-enter tayo tapos may nakalagay na dot, pero naka-declare sa text as text is alphabetical lang. So hindi siya naka-include yung mga numeric, yung mga special character. Pag ganun dineclare, so magkakaroon ng version update on the text box. Kaya po nagkaka-error kasi hindi siya acceptable yung character na yun. Just an example po, no? So si programmer, alam niya kung saan code siya nakalocate at paano siya i-modify ng future programmer po. So, for example, si Mr. Elioso,
Siya ang programmer ng 10 years ng company na yun, tapos nag-resign siya, umalis siya sa company na yun. May documentation yung program na ginawa niya. Ang gagawin naman nun sa Sasalo, may yung paglilipatan ng ano niya, trabaho, for example, si Mr. Cendric ang sumalo ng trabaho ni ano po, ni Mr. Ilioso. So, ganun ang gagawin. May documentation and handovering ba ang tinatawag po. Yun po yung tawag doon. Para po, ma-maintain po yung system code at hindi po ma-impact ang buong company. Kasi po pag nagkaroon ng impact po down ng system, so pwede pong magtanggalan ng mga empleyado. Ganun po nangyayari kapag may mga nag-down na hindi po masolusyon ng mga software engineers na tinatawag. So that's ang part of maintainability, no? Documentation is important po in handovering para po ma-detect kung saan po may error. Okay? So that's a part of compiler design principles, the modularity, correctness, efficiency, and maintainability. So conclusion na compiler design is a complex of rewarding field that combines elements of theory and practice in computer science. Understanding basic of each compilation stage and the principles behind them is essential for creating efficiency and effective compilers. So class, it's a combine of theory po and practice. Ano bang pagkakanan niyo po dito? Theory is a part of documentation. Practice is the experience of the people who do the manage on the compiler po. So hindi po siya perfect na nakatsuri na siya. Ngayon, di ba, sa actual, kapag di niyo po na-experience yun, hindi niyo po ma-experience kung ano ba talaga ang ginagawa niyo. Totally ganun po ang mundo natin mga computer science po. On a daily, monthly, quarter, yearly, nagbabago po ang mga programming language natin. Dati po noon, Visual Basic ang 40 ko. Ngayon, kailangan mo mag-JavaScript at ngayon may mga Python na naparating. So, kailangan mong adaptability on the changes po kasi ang machine language ngayon is nagde-develop through AI. So, ang AI nga ngayon nagiging competitive na sa mga nagpo-programmer kasi kaya na nilang yung sequence depends on the feed na natatanggap nila from the user. Kapag yun na perfect nila yun, usually nagbabawas ng tao yan sa mga nagpo-program kasi na-adapt na nila yung environment currently on the market. Okay? So that's on the part of comparative design. On the conclusion, second one. So this is the front end phases. So kanina sinabi ko, so front end phases. So on introduction on the front end phases. Wait lang guys. Hirap magsalita ng mahaba. Okay, on the front end phases, a compiler is a crucial and involves initial processing source code. It also ensuring the syntactical, semantic correctness before any optimization or machine code generation. Takes place here the lecture for the front-end phases of compiler introduction to front-end phases po. So ito po ang purpose nito is nag-i-scan, kung anong flow, ano po bang tamang pagkasunod-sunod bago po siya i-optimize para malaman kung kailangan ba siyang i-shrink yung mga code and also the machine code na gagamitin during the back-end phases na po yun. Okay? On the definition of front-end, it is a compiler responsible for analyzing the source code and producing an intermediate representation. That's on the keyword na mga para dun sa mga ito-tokenize na mga character. So doon, malalaman ko ano bang mga ginagamit natin na character. The importance here is ensures the source code is correct and adheres the correct programming languages po. That's on the front-end phases po. The part of phases of front-end is the lexical analysis or the scanner. So this is the purpose is to convert the sequence of characters into source code into tokens o tinatawag na pag-process is tokenization. The process here is the input row source code. The tokenizer reads the character groups into meaningful sequence called tokens. Example given is the keywords, identifiers, literals, and operators. The symbol table maintains the information about identifiers, the variable function, and objects po.
Then the output here, the streams of token. For example, as you can see, the int is equal to x is equal to 10. So the token might be on the tokenization, the int x equal sign and 10 value po. Then second one is the syntax analysis. Class action tokenization na, kindly review that on the week 2 na posted ko po. Ha? Magiging part po yun ng exam at quizzes natin. So for the syntax analysis po is the parse here. The purpose to check the sequence of tokens adheres to grammatical rules of programming. So ano pang kakasunod-sunod po. The input here is the stream of tokens from lexical analyzer po. The parsing techniques po, this is the top-down parsing. So from root to leaves. Kung isipin nyo po yung kahoy, manggagaling po ang input data sa roots papunta ng leaves. Ito po tinatawag na top-down parsing po. So this is the highest level rule and works down. This is the recursive descent parsing. On the bottom-up parsing po, it is from the leaves. So pabaliktad po. Manggagaling siya sa leaves, pababa ng roots. Okay, that's on the shift reduce parsing po. Tandaan po ha, top-down parsing, bottom-up parsing po. On the parse tree, hierarchical tree structure that represents syntactic structure of the source code po. Para pong pagkakasunod-sunod, doon sa parsing natin na discussion by Thursday, i-provide natin yung mga sunod-sunod na details po. Okay? Output. So the parse tree of abstract or the abstract syntax tree or AST. And also here, the example for the source code is the int is equal to 10. X is equal to 10. The parse tree represent a sign on the structure po. So ano natin yan, i-deep dive natin sa Thursday po. Para doon sa parse tree natin. Number 3 is on the front end phase is the semantic analysis. The purpose is to ensure the parse tree follows the semantic rules of language, meaning, and context. So yun, alam dito ano po bang purpose nun. And then the input here or the process is the input is the parse tree or AST from the syntax analyzer. Type of checking verifies operations are performed on compatible data types po. Then the scope of checking to ensure that the identifiers are declared before use and are used within their scope po. So dapat po siya part ng machine code at understandable po. Contextual analysis, check on the semantic rules of functions, arguments, matching, and return statement. Symbol table updates here is the updates of entries, additional semantic information. The output is annotated AST and semantic information. Example and also, for example, the source code, int is x is equal to hello. So ang hello pong string po dito, malalaman kung anong types po ng assignment ang compatible on the string level po. Okay, that's on the phases of front end, lexical, syntax, semantic. Then, error handling of front end phases po. For lexical errors detected during lexical analysis, invalid characters. Sa mga code natin class, for example ng lexical, kapag nagkaroon kayo ng invalid character, for example, sa code nyo ng isang string ng code po, may isang missing ka. Anong character ang usually nami-miss ng isang programmer? Sa tingin nyo, ano po ba class ang lagi naiiwan? You can give an example po. Correct. So, semicolon will be the one of the programmers na lagi nakakalimutan. Pati yung mga curly parentheses, yan po isa rin. Yung parenthesis na open parenthesis, isa rin po yun. Bali, tatlong character po usually nakakalimutan ng mga programmer kapag nagmamadali sila mag-encode po. Pero on the end of statement, ng ifo-formula nyo, lagi siyang may semicolon ha. Kapag hindi po yan nalagyan ng semicolon, hindi po yan susunod sa next line. I-stop lang siya doon at magdi-debug yun. So yun ang common natin ha, invalid na mga characters na hindi po nalalagay sa programs natin. Okay? Thank you for that, Mr. Silvestre. So next is the syntax errors detected during the parsing. Example, mismatch parentheses. So doon po sa mga isi-syntax natin, usually kapag may mga sa parsing tree, di ba yung character katulad ng semicolon,
parenthesis, pag hindi yung dineclare, pag pinasok siya sa syntax error detecting, hindi siya madedetect kasi nga meron siyang kulang na character or mismatch parenthesis po. Yung mga open parenthesis, kapag di mo linagyan ng parenthesis yon, mag-error yun sa sample ng error ng, for example, ng C++ na i-code nyo or JavaScript. Also on the curly parenthesis, di ba, pag start ng ano nyo is lagi may open parenthesis. So, kailangan may equivalent yun na close parenthesis. Tama po ba? Hindi po siya lagi na open lang, walang close. So, magpo-flow talaga ang program nun at hindi po madidetect lahat ng loob ng pinagawa nyong statement on the by row po, no? Next is the semantic errors detected during the semantic analysis type of mismatch and undeclared variables. Doon naman, ito naman class, pag nami-miss na yung mga declaration kasi kung marami ka lang kinocode, di mo na namalayan, tapos nung pag-run mo, alam mo nang i-detect, di ba? Usually pa nag-error tayo sa mga debugging. Di ba nagdidilaw yung mga, minsan ang hinahanap natin or nagre-red kung pagkasunod-sunod kung nasan ka na bang level ng error mong isa, connected pala doon sa taas. Yung pala ang pinakauna mong character, doon ka lang nagkamali, kaya hindi siya ma-execute sa baba. So, ganun po yung usually ng error handling po ng mga semantic din. Dinidetect po ang nasaan pa po ba ang may mga kailangan. Okay? So that's part of error handling in the front end po. The lexical error, syntax error, and then semantic errors po. Okay? Next. Nasaan na ako? Okay. 8 pages pa. Okay, kaya pa. Okay, for tools and techniques. So here for the lexical analyzers, the tools like the Lex and Flex, and then also the parsers, tools like YACC and Bison. And also for abstract syntax tree or AST, data structure representing the hierarchical structure of the source code. So dun sa abstract syntax tree natin, class, no? Hierarchical lang tayo, ha? Kapag dinip dive natin yon, kakaibang mga code na gagamitin natin. So hierarchical level lang tayo po. Kung gusto nyo i-deep dive siya, hanap po ako dun sa part ng ano natin sa parse tree kung paano po natin i-represent po ang pi character po. Baka ayawan nyo po ako dun. Medyo mahirap siyang intindihin pero gawin natin ng paraan po, ha? On the conclusion here, on the summary, the front-end phases are essential for verifying the correctness of source code and converting into form of suitable for further processing po. So that's on the part of front-end phases. Ha? Ito po ang nagbe-verify at nagko-correct po ng mga source code. That's on the purpose of front-end phases po. Okay? The real-world examples here discuss how front-end are implemented in popular compilers like GCC and Clang. Next overview is the back-end phases will include optimization and code generation po. Okay, so the part of back-end po is, yan na po yung nag-execute na. As in, pinapa-run na po yung machine codes natin. So that's a part of back-end phases po. Okay? Ano nga po yung front-end phases? Sino po mga sa class? So may nakakatanda po sa front-end. Hala, wala na lang kuyubo na naman. Okay, tama po, Mr. Earl. Yeah. Then also the back end will be representing of optimization and code generation po. So thank you for that. So next is the process compiler for code optimization po. On the code optimization is the process of improving the intermediate code generated by compiler to make final machine code more efficient. So yan po yung mga kino-compress or tine-check po nasaan po ba yung may mga error or kailangan ng mga character by character na code po. So the importance here is the optimized code run faster, use memory can be more efficient, which is crucial for performance critical applications. That's a part of code optimization. Goals of code optimization, the efficiency to improve the runtime performance of the code, space optimization, reduce the memory footprint. So it means parang hindi na po siya agad magkakaroon ng mga marks na
use na memory, pwede siyang i-clean up as soon as possible. Power efficiency, especially important battery-powered devices, katulad ng laptop. Kung paano generate, minsan kasi katulad ng cellphone natin, experience na po ba class yun na ang dami niyong binuksan na application, tapos ang cellphone niyo po medyo umiinit siya. Ano bang nagiging cause? Bakit siya nakikita niyo, bakit siya umiinit ang cellphone niyo po? Pwede. So, ang mga application na nakabukas mo, for example, is yung Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Gmail, Google, Classroom, naka-open lahat yon, naka-runtime as your background. So, parang generate niya po yung using the CPU level po. Yes, Mr. Yes po, correct. That's a part of also the natin sa mga ginagamit natin ng mga applications. So, that's a part po. Kaya po, minsan, ini-advise po na hindi siya ginagamit ang cellphone during charge. Kasi usually, kapag po yun, parang ang nangyari po doon is yung power supply po ng power automatically consume agad. Hindi siya nag-generate din sa battery. So, ang battery usually nagko-cause ng magbo-bloated. Sino pa ba na-experience ang cellphone na nagbo-bloated na pang battery? Meron pa naka-experience pa rin sa inyo? So, yun po class ingatan nyo po, pag nakita nyo nag-bloated na po ang battery nyo po, Apple man yan, smartphones, ipapalitan nyo na po yan kasi cause na po yan na pwede siyang sumabog. If ever na nakikita nyo ba sa mga news yung nasabugan na during natutulog, katulad ng bumaha, nag-charge ng phone, binaha siya, tapos nahawakan yung cellphone niya, yung pala nakuryente na siya kasi hindi nga napatay yung main switch ng saksakan. So that's a part of natin, mga incident na kailangan natin may mga safety precautions na tayo. Pag nakita na may mga detections na pwede na magkaroon ng mga kailangan na natin siyang tanggalin dun sa mga natin, for example, yung battery replacement ng phone natin. So that's on the power efficiency. Also, parang example lang po yun Maintainability, while optimizing, ensure the code remains understandable and maintainable. So po yung kanina sample natin, documented lahat po ng mga code natin kasi para po ma-maintain siya if there is needed for revision or version updating, upgrade of system, mas maintindihan siya. Kasi katulad ng mga company ngayon, ang may mga detection ngayon, naka-QR code na sila pa nagpa-payment. Dati on a cash basis, ngayon pwede na siyang by QR code, di ba? O kaya bank transfer. Usually, in a line of 1 to 2 minutes agad, meron na siya agad na transfer o nabayaran mo na agad yung cost na binayaran mo dun sa binili mo. Parang ganun po siya. So, dapat po nakakapag-adjust ang natin ng company. Pag nag-establish kayo ng company po is dapat po all documented po lahat. Kahit meetings o ano pa man po is code, sinong approval, may mga ganun na tayo class So, sorry. Next is the levels of optimization. For the local optimization, scope within the single basic block on a straight line code sequence with no branches except for the entry and no branches out except at the exit. Techniques, constant foldings, evaluate the constant expressions at compile time. Also, the strength of reduction, replace expensive operations with cheaper ones. Example, replace multiplication with addition. Then also the dead code elimination, remove code that does not affect the program outcome. So yan po usually sa mga programmer, ginagawa po natin yan lagi. Pag nag-update o nag-version update tayo ng mga programs natin. On the common sub-expression elimination, reuse of result expression that are computed in more than once. So that's on the local optimization. The next one is the global optimization. On the scope here is across multiple basic blocks with function or procedure techniques or function of procedure. And some of the techniques here is the loop optimization, improve the efficiency of loops. So yan po yung mga loopings natin na mga for loops, for while, if else loop. Yan po yung mga ginagamit usually ng mga programmer na dapat marunong din kayo on a multiple level
paggamit ng less than, greater than, yan ang mga klasa, pagtandaan nyo po yan. Less than equal, equal to equal, not equal, na value, yung po yung kailangan alam nyo sa mga formulation po ng looping. Loop unrolling po, increase the loop body size, reduce the overhead, and loop control po. So, kontrolado, magsaset ka ng numbers kung ilang loopings ang i-run mo po. Kung ang ruling mo po is nasa 1,000 level po, so maglagay ka lang ng isang code using a looping, mas matipid yung memory space na gagamitin at mabilis siyang madidetect ng system pag nag-set ka ng mga rulings mo. For invariant po, code motion, code does not change with looping outside of it. Pwede ka mag-looping na mag-loop within the loop. Pwede ka namang mag-looping after the loop po. Okay po, pwede yan. Loop fusion, combine the adjacent loops and iterate on the same range po. And also global common sub-expression elimination, extend common sub-expression elimination to the entire functions. Copy and propagation, replace variable that are copies to another variables with original variables po. Pwede mo gamit, usually naman, ginagamit natin yung mga copy-pasting ng mga code. Tapos pinapalitan na natin ng mga declaration po. Okay? The interprocedural optimization scoop across the function procedure boundaries. Techniques here is the inlining, replace the function call with the body and function. Interprocedural constant propagation, propagate constant values, function boundaries, and also the interprocedural dead code elimination, remove code that is not reachable and use across functions. So dun sa mga dito sa interprocedural, itong pinakano dun sa mga dead code natin. Yan yung mga hindi na ginagamit talaga at hindi na functionable. Usually remove na yan para po mag-run through ang isang system or machine code natin. So that's a part of levels of optimization. Next, on the specific optimization techniques here, the peephole optimization. Definition here of the peephole is a simple, effective optimization techniques that examines a small window peephole of target instructions to find and replace efficient instruction sequences. So that's a part of ano natin, no? Small window po, target instructions, find and replace efficient and inefficient instruction. So yun po yung maliliit na code natin na kailangan siyang palitan na hindi siya magiging butas para masira ang buong machine code po. Yan kaya tinatawag siyang peephole po. Example here, removing redundant instruction, eliminate unnecessary instructions. Kung parehas naman yung code ng row, 'di ba, dalawang statement ng row, same lang naman ang purpose, gamitan mo lang ng isang row po ng natin statement for coding. And also simplifying instruction, replace complex instruction with simpler ones po. So sa mga code natin, kung kaya naman natin i-simplify yung pinaka-code natin, huwag na masyado gumamit ng mga complex code, you can use that. Pero ang mga complex kasi is more functionable currently. But on the programmer side, dapat po mahanap natin, deep inside natin na maintindihan po yung ginagamit na code. Usually sa mga formulation lang tayo medyo sumasablay. So dapat po mas aware tayo kung paano yung process flow ng looping and also how the flow of the machine codes po. Ganun dapat ang pinag-aaralan natin sa mga if you want to continue as a programmer po, mas dapat alam mo yung flow lahat kung saan siya papunta. Okay? Register allocation. So, definition here is that assigns a large number of target program variables onto small numbers of CPU registers. Techniques here is the graph coloring. Use the graph coloring algorithms allocate the register efficiently. So, dun sa mga properties ng computer natin o laptop or anything po. 'Di ba, naka-allocate doon na storage memory 128 gig, storage for images. So ikaw ang mag-allocate ng kailang memory ang kailangan i-allocate lang doon. So you can adjust that or register the allocation of your machine kung ano po bang mga usage. Pwede sa application, images, videos, anything po. Meron doon mga mga kulay na kailangan mong i-represent para alam mo kung nasaan yung total ng mga graphic representation of your allocation po sa CPUs nyo. Okay?
Number 3 is instruction scheduling. Definition of the order instruction, avoid pipeline stalls and make better use of CPU resources. List of scheduling po techniques here is the order instructions while considering dependencies. So sa mga instruction scheduling po, sa mga, for example, updates natin sa CPU or mga updates natin sa application, you can schedule it once a month, once a week, mga ganun po, or 3 times a week, if there's an update. So you can schedule that. Naka-list of scheduling yan para hindi siya nagkakaroon ng pipeline or nagkaka-bottleneck po dun sa mga updates. Kasi pag sabay-sabay, ano nangyayari class kapag sabay-sabay nag-update ang mga applications natin? Okay. Tapos ano nangyayari sa ibang mga application pag niliload mo siya? Correct. So, ganun lang mangyayari, no? So, dapat po aware tayo dun sa mga updates natin kung paano i-allocate based on our kasi hindi pa siya AI class nasa atin pa rin ang control ng pag-allocate po sa mga CPUs natin. Okay? Thank you for that, Mr. Silvestre. Next is the profile guide optimization. Definition: use runtime profiling information to guide optimization. The technique here is the hot path optimization, focuses optimize efforts on the most frequently executed paths. So sa mga paths na ginagamit natin, usually kung marunong kayo din sa mga URL na ginagamit nyo, pwede nyo ilagay siya as bookmarks. Pwede nyo naman siya ilagay as your frequent use application. You can pin that also para po mas hindi na siya kailangan pang hanapin ng system po. Kung ita-type mo pa siya is maglo-load pa yun, gagamit pa yun ng memory. Kung pwede naman siyang i-bookmark mo, mas mabilis siyang mag-guide sa profile mo agad usually. So that's on the part of profile guide optimization. So challenges in the code optimization. This is the trade-offs, balancing between the different optimization goals, the speed, size, and power. Usually, yan talaga mahirap balansehin yan sa mga speed and size. It depends on the memory that allocated on the application or machine code. The compiler complexity, more advanced optimization can significantly increase the complexity of the compiler. Yan, pag gumagamit tayong optimization, usually, mas marami rin tayo nagagamit ng mga memory. Usually, kapag marami tayo na optimize ng mga code. Correctness. Ito mga challenges sa ensuring the optimization does not alter the intended behavior of the program. Usually, class, kapag nagko-correct tayo ng mga code natin or inaano ng compiler, minsan, ina-advise na yon the correct flow. Pero iintindihin mo kung tama ba siya at maka-apektuhan ba ang buong system mo. So, dapat hindi po laging umaasa sa code generated lang Usually, intindihin mo ang flow ng system or machine code. Okay? That's a part of natin challenges in code optimization. Also, on the tools and techniques po, LLVM, collection of modular usable compiler toolchain, and also the GCC, and also the profilers po. Same lang mga ginagamit natin for tools and techniques po for code optimization. Wait lang class. Bakit ayaw wait lang class kaya pala. Nawawala yung extend monitor ko. Next. So, on the conclusion here, summary of code optimization is a crucial phase in compiling that improve efficiency and resulting machine code po. That's on the summarize or the purpose of code optimization. On the real world example, discuss how optimization techniques are used in modern compilers like GCC, Clang, and LLVM. And also the future trends, mention advancements of just-in-time or the JET compilers are rule in the runtime optimization. Nakita ko na itong just-in-time or JET, pero hindi ko masyado pang nadi-deep dive ko ano bang pinapabalis ba nito ang optimization, lahat po ng compiler status po, mas mabilis ba siya or mag-save time or medyo cost ba siya pag in-install. So, I'm checking on that on the JET po. Okay. So, I think
That's on the discussion for today for the week 3 na I have. Pero week 2 pa lang tayo ha. Advance lang po ako dun sa ibang mga topic since we have natin. Do you have other questions on the topic that we have for the 25 slides? Wala na po. So, next po is your attendance. Kindly check po class dun sa attendance. Wait natin, check natin. Kapag attendance na ba lahat? Meron pang 26 na hindi pa nag-attendance. Sino pa? Ano natin ha? Present ko kung sino pang hindi nag-attendance. Pa-check na po nung attendance po nyo. May 26 pa. So, bilis ah. Si Miss Bragas, Duliabin, Estrada, Giliena, Hernandez, Malate, Mil Flores, Navarro, Orgalino, Parani, Parcon, Rebadulia, Sakdalan, Miss Salgado. Okay na si Miss Salgado. Then, Judith Bilardo. So, mag-ano po tayo within 2 minutes, mag-attendance. Class, mag-ano lang po ako ng bio break lang ng 2 minutes po. Tapos, mag-attendance na tayo. Then, we can screenshot our attendance and then we can dismiss. Wait lang po ha. Pasuyo po ng mga hindi pa nag-attendance na screen po. Wait lang ha. 2 minutes lang po. Hello class. Ayan. Yan na lang. Ito na lang. Mga absent po ba yan? Wait lang class ha. Mukhang ayaw gumana ng extend monitor ko. So, palalap ulit ha. So, bakit ayaw? August 21 and August ayaw. August 21 and August 25, it's holiday. So, kaya po tayo may mga advanced na topic, no? Then also, may pasok kayo ng Saturday. This coming August 30. Meron po ba? Yes po, sir. Okay. Baka magkaroon kayo ng activity na lang kung kasama yung professor po sa Edukalidad this coming August 30 and 31 po. Kasama po si Sir Nelson nyo rin po doon. So, baka po lang ha, if ever. Conference po ito ng mga faculty member under academic po. Okay? Pero di ko pa lang sure kung sasama yung prop nyo po ha. Pero ako kasama kasi. Di naman ako affected sa inyo po no. Thursday. Ang affected lang natin this coming holiday po. Okay? So okay na ba yung mga attendance ng iba?
si Avenue, Estrada, Yelena. Wow. Ano yun, Mr. Joseph? Ang sakit. Okay. Orgalino, Parcon, Tapalia, and then Villardo. Nandiyan na sila? Wala pa? Okay. Kung wala pa, start na tayo sa attendance ha. Paalala po ang attendance. 1 is present, 0 is absent, 0.5 is late po ha. Agbolos. Yes po. Anong yes? Present or absent? Present po. Sorry po, sir. May ginagawa lang po. Anong yes? Present, sir. Present. Akinta, Judimar. Na ano Present, ako? sir. Tama, sabi ko, tama yung tanong ko ba? Jana, Arnaiz. Present po. Jonalyn Avila III. Present po. Iris, Anika Bragas. Present po. Jericho Bunyol. Jericho. Okay. Paano ba pronounce nito? Denif Justin Caballero. Tama po ba? Pronounce ko po. DNF po. Denife. Sorry. Combine ba to ng pangalan ng papa mo at mama mo? Yes po. Okay. Sorry ha, hindi ko na-pronounce ang tama. Denife. Okay lang po. Yes, sir, hindi po na gano'n yung mic. Pia, Therese Canlas. Present po. Jojay De Castro. Present po. Tama ba? Jojay o Jojay? Jojay po. Okay. Correct nyo ako class ha, baka mamali ko ang pronunciation ng mga pangalan nyo. Pasensya na. Prince Jabe Dulyavin. Present po. Okay. Earl Vince Elioso. Present po, sir. Parang may pinsan kang artista. I don't know the ano po. Tingnan natin. Naalala ko lang Elioso apelido. Michael Jeff Fuentes. Present po. Aljem Gahuman. Aljem. Wala. Hindi na naman gumalaw si Aljem. Aljem, galaw-galaw. Caitlin. Kate Guarana. Sir, present po. Kathleen Kate Gaurana po. Gaurana. Okay. Hindi ko pa matandaan lagi mga apelido nyo. Alaka. Joseph, Dave, Jenny Present, Lasso. sir. Present po. Jenny Lasso po ba pronounce ito? Apo. Okay. Jacob Hernandez. Jacob. Saan ang Jacob natin? Angelo Huwit. Sir, with po present. Ano pa to? Jenair Lorico. January po, sir, present. Thank you po. Paano nga pronounce nga? January? Sir. Baka pronounce ko iba. Diyos ko po, nakakahiya. Sorry, Miss Lorico ha. Okay po. Ferdinand Mabalatan. Present po, sir. Arthur Bernard Malate. Present po, sir. Aaron John Malto. Present po, sir. Angelo Lan Manrique. Jemuel Ivan Marmeto. Present po, sir. May completion ka ba sa akin o wala ka nung second year ka? Tama ba? Na-completion mo na ba? Po? Meron ka bang ano sa akin, incomplete? Sorry natanong ko lang. Wala ba? Wala po, sir. Okay, sige. George Mendoza. Present po. Then Charles Hoben Mel Flores. Present po, sir. Von Saver Mosquete.
Mosquito po, sir, present. Mark Anthony Napili. Present po, sir. Alea Eunice Navarro. Present po. Rona May Nerbiol. Present po, sir. Verlin Jade Obina. Present po. Engelbert Ocale. Sir, present po. Mark Brian Oliveros. Present po. Piolo Parani. Present, sir. RG Piamonte. Present po. Cendric Pontipedra. Present po, sir. Kent Gabriel Kilaw. Present po, sir. Alea Faye Kisana. Present po. Ramil Rait. Present po, sir. Mike Jester Rebadulia. Present po. Depeche Riquilias. Depeche po, sir. Present Depeche po. ba? Sorry Tama po, Depeche ang pronounce, hindi Depeche. Tama po. Depeche po ang pronounce. Okay. Christian Rapalde. Present po. Harry Kane Sakdalan. Present, sir. Kay Erila Salgado. Present po, sir. Ellie John Sarcilia. Present po. Maria Christine Sarmiento. Present po. Jirho Silvestre. Jaira Santa Ana. Present po, sir. Dirk Jafer Torres. Present po, sir. Saki Lee Avenue. Mr. Avenue. Angelo Estrada. Angelo. P49 kayo, pero may 6 dito hindi nakapag-attendance na. Okay na yan sa'yo, Hernandez. Wait lang. Estrada. Dito. Estrada. Wala. Okay na sa'yo, Miss Belia. Jarcy Orgalino. Jarcy. List of name. Jarcy. Wala. Mark John Parcon. Mark. John Parcon. Wala rin. John Tapalia. Wala. Absent. Jojit Bilyardo. Jojit. Wala. Okay. Return ko na po ito as attendance. 1 is present, 0 is absent, 0.5 is late po. Ha? Class, may request lang ako sa inyo ha, para di kayo sa para sa next year, school year po, OJT na lang asikasuhin nyo at for thesis completion nyo po, no? Class, pa-check nyo na po mga grades nyo kung mayroon pa kayong mga for completion, may mga kailangan ko na Form 437 na hindi nyo pa napasa nung first year kayo. Asikasuhin nyo na po ha, para hindi na po kayo mahirapan sa clearance nyo po sa graduation. You can request for certificate of grades sa registrar para po alam nyo na po yung kung meron pa po ba kayong babalikan na subject. Kasi kung regular student kayo at hindi kayo na-advising, hindi kayo ma-advise ng program chair natin, si Sir Paz. So mag-generate kayo ng code, ng certificate of grades po, request kayo. Kung meron pa kayong nakikita naman yung class sa student portal. Sino pong ma-access ng student portal niya po? Pasuyo po nun ha, pa-check po ha, para hindi po kayo problema. As an advice lang po ito ha, para sa graduating student po. Kasi next year, graduating na kayo, mahirap naman na kung kailan graduate kayo next year sa
by end of June, dun pa lang kayo nag-aasikaso niyan, tapos nagka-problema kayo, di pala kayo nakagraduate. Kasi yan yung mga problema ng mga fourth year ha. Hindi po nag-check agad kung may mga naiwan na subject or prerequisite sa checklist po na ginagamit. Kaya kanina, parang natanong ko si Mr. Marmeto, I don't know kung same lang siya ng apelido ng estudyante ko po. ICT po. Apo, ang ano po, ngayon po klasa, yung checklist nyo po, hindi pa siya visible. Bakit po ba? Enrollment pa po kasi ng first year ngayon at ng mga graduate studies po, hindi pa po siya na-generate. Baka po mga third week ng August kapag na fully implement na po yung mga first year na allocate na po sa per section, doon kayo mag-check sa checklist nyo po. Kapag nakita nyo po, walang grade pa yung isang subject nyo do, mag-ano na po kayo ha, magtaka na po kayo doon. Magtanong na po kayo agad doon sa mga naging professor nyo kung may grade na kayo wala. Kasi dapat po, bago po ang mag-semester, mag-fourth year kayo, malinis po ang buong ano nyo, ang grades po. Then, check nyo rin po sa registrar kung may kailangan pa po kayong ipasa mga documents. For example, PSA. Kasi may na-encounter ako sa mga graduate nung last school year. Form 437, di ba, pinapasa yun ng first year, pero fourth year na hindi pa rin napapasa. Good moral galing sa barangay tuloy. Good moral galing sa dating school. PSA, hindi pa nagpapasa. Tapos nung nag-clearance siya, doon niya palang nalaman. So, hindi siya ma-releasean ng TOR. So, ganun lang klasa para hindi kayo advice from your advisor po dito sa fourth year din. Kasi ayoko makita kayo na aligaga kayo during graduation. Dapat sa second sem, OJT na lang ang focus nyo at kung ano, naghahanap-hanap na rin kayo na pwedeng applyan nyo in the future po. So ganun lang klasa para smooth po ang ano nyo, graduation nyo by next school year po sa second sem. Okay po? So I hope that's clear po. Any questions sa class natin? Wala na po. So, kung wala na po, so, wait lang, sorry. Screenshot lang ako, ha? Sorry. Nakakalimutan ko yung screenshot. Sorry. Attendance lang, ha? Wait po. Open camera na po for 2 shots po tayo, ha? Normal and then the, ano natin, walkie shot. Wait po, ha? Attendance. Ready? Open na po. Wala. Walang camera yung iba. Ready na po. Open camera. 1. 2. Huwag naman sana puro noo ha. Nakikita ko puro noo. Mukha niya naman. Class. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. Oh, walkie shot na ha. Walang bad hands ha. Wait lang. Save ko lang po. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, thank you so much, class, for your time po. Ingat po sa lahat. See you on Thursday. Bye, everyone. Thank you, sir. Thank you din po, sir. Oh, sir.